bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm so in love for the day I made it. But it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. Yes, you're the King of this room, King of this world. No one could express how much you deserve. Lord, don't repent for all I have is yours. Yes, Lord, bring more than song. I'll bring you more than a song. For a song in itself is not what you have required. You search much deeper within to the way things appear. You're looking into my heart, into my I'm so in love for the
Ayan, gabi po sa bawat isa. Buti ng Diyos na talaga karapat dapat yan. Pasalamatan. Minsan po, mga kapatid, palakpakan natin ang ating Panginoon na talaga napakarami ng Panginoon. Sa po bawat isa, baka sila po ba? Pero meron kaninang lumapit sa akin, di pa daw po sila bakasyon. Ayan, pero matatapos din yan, Sister Erica. Ayan, so magandang gabi po muli sa ating mga sa ating mga pastors, Pastor Owen, Pastor Archie, and sa iba pa po na nasa online. Ayan. So sige po, huwag na po natin patagalin na tawagin na po natin yung mga magte-testify sa gabi ito kasi marami pong mga graduate. So tawagin na po natin si Ate Ella, para magpapagay pa sa salamat sa atin. Tiwin sila na. Ayun po, magandang araw po sa inyong lahat. Ayun, graduate nga din po nung Lunes. Ayun, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa, ayun, binigay niyang wisdom and knowledge kasi, ayun, sinubok po talaga yung commitment ko ngayong school year kasi, ayun, ang dami ko po talagang pagkukulang sa Diyos. Talagang yung ministry ko po. Sinubok po talaga yung commitment ko. Parang na-shaken po ako dun sa ministry ko. Parang tagal ko din pong nawala since, ayun, naging grade 10 and, ayun, may program nga po. Parang sobrang naging busy talaga na parang tinatanong ko na yung sarili ko na ano ba talaga yung priority ko. Ayun, lagi tinatanong si ate na bakit ganun? Parang lagi ako nahihirapan, ginagawa ko naman yung lahat pero lagi ako nahihirapan. Tapos sinabi ng ate ko, baka naman kasi iba na yung priority mo. Sino ba talaga yung priority mo? Tapos ayun, si Kuya Arnie din, nagsabi din yun sa akin na baka kaya ka napapagod kasi hindi mo nababalance ng maayos. Yung, mas marami yung pag-aaral kaysa kay Lord. Kaya ayun, talagang matagal ko po siyang binatel na parang ano ba talagang gagawin ko kasi
Ayun, ang dami ko pong achievement sa school, pero sa Panginoon nga po, parang wala po akong masyadong growth. Kaya malaking pagsubok po talaga siya, pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi kahit ang dami ko pong pagkukulang sa kanya is pinakita niya po sa akin yung kapangyarihan niya, yung glory niya po na binigyan niya po ako ng with high po, nakagraduate pa po ako ng with high honors kasi ang tagal ko na pong goal yun na since grade 8 na makagraduate ng with high, pero grade 8, grade 9 hindi po pinalad, with honors lang. Kaya nagpapasalamat po talaga ako sa kabutihang pinapakita niya sa akin sa araw-araw na through all that na pagkukulang, talagang pinakita niya pa rin sa akin ibinigay niya pa rin talaga sa akin yung blessing na, makamit ko yung pangarap ko or yung goal ko. And siguro yun na din yung message ni Lord sa akin na, binigay ko na yung with high honors. Sana naman ngayon, ma-commit ko na din talaga or mas mabigyan ko pa ng attention yung, yung ministry ko. So, yung next goal ko po is, makabalik po and mas lumago pa po sa ministry ko. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa lahat ng blessings po na binigay niya sa amin. Ayun lang po. Amen, amen. So doon natin makikita talaga yung tinatawag na grasya. No, na talagang kahit na tayo ay madalas na nagkukulang, pero ang Panginoon talagang hindi siya nag-hold back. Pag talagang binigay niya sa'yo, hindi niya susukatin, teka, dami mong absent sa ministry, dapat graduate ka lang, pero hindi. Ang Lord kasi may kanya-kanyang plano sa ating buhay at may kanya-kanyang paraan kung paano tayo kakausapin. So, praise God at congratulations again. Lubos-lubusin na natin si Ate Faith. Bago mamaya. Yan. Mga nakita ko itong mga graduate. Yan, good evening po. Ayun, papasalamat nga po ako sa Lord kasi naka-graduate na po ng high school finally. Ayun, magka-college na po. And papasalamat po ako sa Lord sa grasya po na ibinigay niya po sa akin throughout my high school journey po. Super, po siya, roller coaster yung pinagdaanan ko sa loob ng 6 years. Pero ayun, papasalamat ako sa Lord dahil nandun yung guidance and yung protection sa araw-araw, yung pag-provide niya ng needs ko. And ayun, papasalamat ako sa Lord kasi grade 12 po talaga ako parang pinaka nahirapan. Hindi po entirely sa ACADS kasi marami po kasing ganap talaga, 'di ba, sa environment natin. Hindi po talaga natin nakakontrol yung mga tao na nasa paligid natin. Even if mabuti yung heart mo, yung intentions mo and everything, talagang, ayun nga, kapag may tao talagang, di naman po sa pero syempre, magkakaiba nga po talaga ang tao. Hindi po tayo magkakapareho ng intention sa buhay ng isang tao. And ayun, nagpapasalamat lang ako sa Lord dahil after all, na-survive ko siya. Yung battles, yung struggles ko and everything sa pag-aaral, sa friends ko na talagang throughout the year talagang binabattle ko talaga. One time umiiyak pa ako kay mama dahil hindi ko na siya kaya. As a person, hindi po talaga ako nag-open sa family ko and even, ayun, and ang daming nawala sa akin. Ang dami kong pinagsisihan. Nag-ano nga po kay parang natatawa na lang ako sa sarili ko kasi dati, I used to be social butterfly. Like, lahat kaibigan ko, lahat friends ko, kahit saan ako magpunta, hindi ako mawawalan ng, alam niyo po yun, ng pwesto. Kasi nga po, kaya ko pong pakasamahan lahat. Pero, ayun, as I grew older po, talagang may babaguhin at babaguhin talaga ang Lord sa'yo. And it's for the better. Hindi naman po, di ba, na naisin ng Panginoon na mapapasama tayo. And ayun, maraming salamat sa Lord dahil hindi lang ako natuto academically, magamat, ayun, na-test din lahat, yung mental health ko, emotional health, physical, which is pinagpapasalamat ko talaga dahil hindi na po ako katulad ng dati na
madalas pong sinusumpong ng kung ano man po yun, nakagawa ng kaaway. And even yung spiritual po, yung spiritual maturity po talaga na may times talaga na kailangan magsasacrifice ka ng oras mo na hindi ka makaka-attend ng school. And I'm so glad po na talagang pinipili ko palagi yung gawain instead of para po ang pangit pakinggan. Pero ayun po, wala po akong regrets doon na inuuna ko po ang Panginoon. Even nga po yung entrance exam ko sa PUP Manila, may test permit na po ako and everything. Pupunta na lang po ako doon pero hindi ko rin po alam kung bakit hindi ko siya pinuntahan. And nung araw po kasi na yon may gawain po ang youth. Pero ayun, although nakakakaba kasi yun lang po yung school na parang backup ko na pinag-applyan. Pero ayun, will pa rin po ng Panginoon. I'm so grateful lang po talaga sa buong taon sa lahat po ng prayers nyo na nakatapos po ako. And ayun, finally, Mama, malapit na. 4 na taon na lang. Ayun, tiin po, sa Diyos pang papulit. Amen. Amen. So, sa buhay naman talaga natin, minsan talaga tinatasahan tayo eh. Hindi para maging mapurol. Tinatasahan tayo ng Lord para pag sa next journey natin, yan, katulad niyan, si Faith ay college na, mas ibang level na ng laban yan. So kaya kailangan maging sharp tayo. At yung pangtasa natin, dapat Lord yung nag-aano sa atin eh. Yung hinahayaan natin humubog para pagdating ng mga challenges na yan ay well prepared. And lastly, of course, ito yung pinakamasaya sa lahat. Ang talagang nagtaguyod sa kanyang mga anak. No other than Sister Weng Salana. Ayun po. So kung masaya po silang nagtapos, ako po yung pinakamasaya po. Kumbaga, wala pong katumbas yung joy po sa puso ko. Unang-una is, hindi po ako nag-expect kay Faith na magiging with honors pa. So, yun. Nung nasa outing po kami, nasa Batangas, sobrang busy ko po dahil yun nga po, pag outing, kami po yung utusan, kami po yung organizer. So, nagulat ako, sabi niya, Ma, ngayon, syempre pag ganun po, parang kakabahan ka kasi nga, ganun lang po yung tapos naiyak yung emoji, kaya sabi ko, why? Kasi syempre ang layo ko po, sabi ko, anong magagawa ko kung magta-travel pa ako, anong oras na ako makarating? So, nag-overthink na ako. Tapos ang tagal pa niya nag-reply. Sabi ko, ano ba? Para ako natutorture nung naghihintay po ako ng reply niya. Pero, ayun, salamat sa Lord dahil maganda naman pala yung niya. Parang binalita niya na aakyat daw ako sa stage. Sabi ko, wow, kumbaga, kasi hindi na po talaga ako nag-expect. Kaya sabi ko nga sa kanya, wag ka na mag-expect ha, baka masasaktan ka lang. Pero ayun, glory to God, dahil yun, pinagkaloob pa rin ni Lord. So, yun po talaga yung tinawag na sa grasya na lang po talaga ni Lord. And then yun, si Win, syempre, alam mo yung joy sa puso mo na pag tinawag yung pangalan ng anak mo, tapos alam mo yung parang nabubulol na po yung host, yung sa dami na po na binabanggit na mga yung mga achievements niya. So yun po. At saka yun, naririnig ko naman talaga sa kanya na gusto talaga niyang magtapos ng grade 10 na mag-high honor po siya. So ayun, salamat sa Lord dahil na-achieve po niya yung goal niya. And then yun, kumbaga yun, hindi kasi talaga ako hindi po ganun ako appreciative po sa kanila vocally, but then hopefully this is one of voicing out na yun, masaya po ako sa mga achievements nila. And then yun po, sumunod po is yun sa mga anak ko, syempre yung work ko din. So napakabuti din po ni Lord sa wisdom po talaga na pinagkaloob niya, kasi kung hindi po talaga, alam niyo yun, na-prepare yung team ko na wherein nausod po yung internal audit namin ng ISO po. So, nakaplan po kasi siya is 1st of April hanggang 3rd. Nausod po siya ng nausod. So, tumapat po nung graduation, moving up ni Win at saka
graduation ni Faith. Kaya nung tinatanong po nila ako kung papasok ba ako, hindi ako makasagot kasi as in yung burden doon, sobra po talaga yung sabi ko. Pero glory to God dahil within 2 weeks po, na-prepare ko po yung team. So, nangyari po yung internal audit kasi nung nalaman ko last week na i-finalize po yung schedule ng internal audit. So, yung HR po namin, nag-request po siya ng special audit kasi nakaplan na po talaga siya na nakalib this week. So, sabi ko, kung mag-request din po ako ng special audit, wala na pong kasi ako yung pinaka-core na process. So, ayun, salamat sa Lord dahil yun, na-prepare ko po yung team. Sabi ko, I think this is one way of kumbaga to let go yung team ko, masubukan kung natututo ba talaga sila within my leadership. So, glory to God dahil napakabuti po talaga dahil kahapon po nung gabi po nung Monday, tinanong ko po yung team, kumusta yung audit? Sabi nila, wala po tayong NC, na ibig sabihin non-conformance. Tapos yung OFI lang, sabi ko, ano yung opportunities for improvement? 4 lang po. Pero alam nyo po, grabe yung dahil yung mga reoccurrence po ng mga internal audit findings, hindi na po siya nag-appear. Tapos may mga bago na which is, katanggap-tanggap po talaga siya. So, yun, salamat sa Lord talaga doon sa wisdom and knowledge po talaga na pinagkaloob niya kasi hindi po ako magiging matahimik po doon sa ceremony po ng mga bata kung meron po akong iniisip at the back of my mind doon sa internal audit namin. And then of course, yung expectation sa akin, syempre, previously, ako po yung humahawak ng system, nilipat po ako ng department, tapos hindi po maayos yung system ng pinaglipatan ko na which is my expertise in more than 20 years. So, parang hindi ko matanggap po kung mag-fail po yung department ko. So, salamat sa Lord doon sa talaga. And then, yun, kanina po, so, pagising ko pa lang, sobrang sakit talaga ng ulo ko. Halos hindi ko maidilat yung mata ko. Sabi ko, Lord, kailangan ko pong pumasok dahil ang dami ko pong commitment. Tapos, magko-closing meeting. Ayoko naman na mag-closing meeting yung internal audit na wala ako, na wherein siyempre, ginaguide ko pa rin yung yung pumalit po sa akin. So, kanina po pagising ko, sabi ko, hindi ko po kaya talagang bumangon. But then, glory to God, more than 1 hour, nakatulog, nakaidlip ako uli. Masakit man siya, pero tolerable siya. Yun, nakapag-drive ako papunta sa work. Though, nandun ako sa work, hindi ako makakilos ng gano'n. Pag kumikilos ako, nakaganon po ako dahil parang hindi po pwedeng maalog yung ulo ko. So, but then, yun, salamat sa Lord, sa closing meeting, na kumbaga, natapos ko yung closing meeting na wherein napaka-controversy din po talaga dahil, syempre, pag may findings talaga ang isang departamento, pinaglalaban talaga nila yan. Pero, yun, salamat sa Lord dahil nag-meet halfway po, natulungan ko rin po yung pumalit sa akin. So, yun, salamat sa Lord. And then, meron pa akong ipagpasalamat, 4 to eh. So, nakalimutan ko na. Ayun din. Yun, sa provision din po na pinagkaloob ni Lord. So, maraming gastos, pero, ayun, kumbaga, hindi pa rin nagkukulang. Ayun po, salamat sa Lord po. Amen. Ayan. So with high honors din si Sister Weng sa performance ng kanyang team sa company. Tama po ba? Ayan. At madadagdagan daw yung gastusin mo kasi ititreat mo daw yung mga high honors. Ayan. So, napakabuti ng Panginoon talaga sa bawat isa. Actually, sa sobrang init ng panahon ngayon, ay talagang hindi mo maiiwasan talaga na pwedeng sumakit yung ulo mo. No? So, kaya stay hydrated. Ayan. So, ang next po nating gagawin ay ang exhortation na pangungunahan po ni Kuya J.E. Ayan po, magandang gabi po sa bawat isa. Ako po ay nagpapasalamat din sa ating Panginoon dahil buong linggo, tsaka po, ayun, itong mga nakaraan, wala po kaming pasok, kaya nakapagpahinga. And nagpapasalamat din po ako sa Panginoon dahil natapos din po namin yung ibang
exams namin sa school. And nandun din talaga na, ayun, confident sa sarili po at confident sa Panginoon na pasado sa mga exams. And ayun po, sa oras na ito, tayo po'y dumako sa ating pagbibigay. Nais ko lamang pong basahin ang ating ang mensahe po ng ating Panginoon sa gabing ito sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa loob o napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. So nakikita po natin sa verse na kapag tayo po ay nagbigay ng galing sa ating puso, mas maraming blessings po ang darating sa buhay natin. So kahit maliit o malaki, yan po, as long as it's genuine po sa ating puso, tayo pagpapalain ng ating Panginoon sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Kaya po tayo po ay magbigay. And it shall come back to you. Good measure, pressed down, shake together and running over. Give, and it shall come back to you. When you give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Sige po, tayo po muli ay tumungo at manalangin. Panalangin po natin ang mga kaloob. Hallelujah, Jesus, maraming salamat po muli sa gabing ito, O Diyos. Nagpapasalamat kami muli sa buhay na inyo pong ibinigay sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong pagsama sa araw na ito at sa mga susunod pa pong araw, O Diyos. Tuloy nga na ine-entrust namin sa inyo, Panginoon, sa gabing ito, lahat ng mga kaloob na nasa loob ng basket, Lord God. Patuloy nga na maging tulay po ito, O Diyos, para mas lalo pang lumago at lumawak ang inyong kaharian dito sa lupa, O Diyos. Pati sa mga nagbigay, nagkaloob, pagpalain niyo po ang bawat isa, Lord God. At ang pangalan mo lang ang lagi naming maitaas, O Diyos. Binabalik namin sa inyo ang pinakamataas sa papurit, pasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Gandang gabi po. Ayan. So tayo po ay dadako na sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang pangungunahan po ng ating youth cluster, Pastor Mark Archie, Portugal. Ayan po at isa mapagpalang gabi po sa ating lahat. Yan, good evening po. Yan, good evening. So, yun din po, ako din po ay nagpapasalamat po sa ating Panginoon. So, sabi nga po, ito nga po yung panahon ng moving up at graduation din po ng iba, papunta po sa panibagong chapter ng kanila pong buhay. So, it's also a privilege na po na maging part ng celebration ng ating mga kapatiran, especially ng ating mga graduates and moving up, dahil sila po ay papasok na naman po sa panibagong yugto ng kanila pong buhay. Yung iba po ay papasok na sa college, yung iba naman po ay papasok na po sa senior high, yung iba naman po is papasok sa high school, yung iba naman po ay papasok sa elementary. So, alam niyo po, natutuwa po ako doon sa ginagawa po ng ating Panginoon sa buhay po ng bawat isa. At dahil nga po na pag-uusapan po natin is about grace, at nabibigyan po ito ng, sabihin na pa natin, mas malalim pa pong pag-aaral at pag-unawa. So, makikita po natin yung grace po sa buhay ng bawat isa. And it is very much evident and active po para sa atin. At ayun po, so Kuya Arnie, so yan. Yan po. So ang ating pong topic sa gabing ito
ay pinamagatan ko pong The Grace That Hold, Faith That Strengthen. Ayan po. Yung grasya po ng ating Panginoon na nag-hold po sa atin at yung ating pong pananampalataya na nagpapatatag po nito. So, bago po tayo dumako po sa atin pong pagbabasa, so tayo po muna ay panandali ang yumuko at tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah Jesus, Hallelujah Lord, Hallelujah Father God. Panginoon, patuloy na pinupuri at pinapasalamatan ka po namin sa gabing ito. Maraming salamat po minsan pa, Lord, sa inyo pong pagsama, sa inyo pong presensya sa gabing ito. At patuloy po namin kayong iniimbitahan na manahan po kayo sa lugar na ito, sa aming mga puso, Panginoon, at maging evident po kayo sa aming buhay. Lord, sa aming mapakikinggan, sa aming mapag-aaralan, Lord, patuloy na gamitin niyo din po ang inyong lingkod na daluyan po ng inyong pong salita, ng inyong pong pagpapala sa gabing ito. And Lord, sa gabing ito, ang inyong pong salita ay magdala po ng transformation, Lord God. Hindi lang po knowledge, bagkus mabago din po kami nito at patuloy na mas lalo pa po naming maunawaan at maintindihan po ang inyong pong salita, ang inyong pong mensahe para sa amin. Pinupuri ka po namin, Panginoon, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sige po, palakpakan po muna natin ang ating Panginoon. At ayan po, so ang atin pong key chapter, so hindi po siya key verse, no? Key chapter. So di ko po kasi siya maputol kasi halos ang kabuuan po ng Romans chapter 5 ay makukonek po talaga po natin sa grasya po ng ating Panginoon. So kung kayo po ay meron pong dalang Bible, English man po yan or Tagalog, so kung meron din po kayong digital na Bible, so sabayan niyo po ako sa pagbabasa po ng buong chapter po ng chapter 5 ng Romans. So sige po, simulan po tayo. So Romans chapter 5 verse 1 to 20. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Through Him, we have also obtained access by faith into His grace, in which we stand. And we rejoice in hope of the glory of God. Not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance, perseverance, character, and character, hope. And hope does not put us into shame, but God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given into us. You see, at just the right time, when we're still powerless, Christ died for the ungodly. Very rarely will anyone die for a righteous person, though for a good person, someone might possibly dare to die. But God demonstrates His own love for us in this. While we are still sinners, Christ died for us. Since we have been justified by His blood, how much more shall we be saved from God's wrath through Him? For if, while we were God's enemy, we were reconciled to Him through the death of His Son, how much more, having reconciled, shall be saved through His life? Not only is this so, but we also boast in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. Therefore, just as sin entered the world, through one man, the death through sin, and in this way, death come to all people, because all sinned. Verse 13, to be sure, sin was in the world before the law was given, but sin is not charged against anyone's account where there is no law. Nevertheless, death reigned from the time Adam to the time of Moses,
even over those who did not sin by breaking a command, as did Adam, who is the pattern of the one to come. Verse 15, but the gift is not like the trespass. For if the many died for the trespass of one man, how much more did God's grace and the gift that came by the grace of one man, Jesus Christ, overflow to the many? Nor can the gift of God be compared with the result of one man's sin. The judgment followed one sin and brought condemnation, but the gift followed many trespasses and brought justification. For it, by the trespass of one man, death reigned. Through that one man, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign in life through one man, Jesus Christ. Consequently, just as one trespass resulted in condemnation for all people, also one righteous act resulted in justification of life for all people. Just as through the disobedience of one man that many were made sinners, also through the obedience of the one man, the many will be made righteous. The law was brought in so that trespass might increase, but where sin increased, grace increased all the more. Last verse, verse 21. So that just as sin reigned in death, so also grace might reign through righteousness to bring eternal life through Jesus Christ, our Lord. Purihin po ang salita ng ating Panginoon. So dito po, mapapansin po natin, mga kapatid, sa konteksto po ng chapter 5, dito po nabuo, naalala ko po yung lagi sinasabi ni Pastora Babes, kung gusto po nating maintindihan po yung meaning po ng isang chapter, kailangan po nating basahin 2 chapters before and 2 chapters after. Then basahin yung buong book, basahin yung New Testament, basahin yung Old Testament, and sure basahin yung buong Bible. Dito po kasi, nabuo po, coming from chapter 3 to 4, nakita po natin doon that all have sinned and fall short of the glory of God. At sa pamamagitan daw po, mga kapatid, ng ating Panginoon, we have been justified through faith. So ibig sabihin, dahil sa ating pananampalataya, kaya tayo po ay naligtas. Tama po ba? Sabi po sa Ephesians chapter 2. Kaya nga po makita natin, mga kapatid, yung grasya po ng ating Panginoon ay mas lalo daw pong tumataas kapag mas mataas daw po yung kasalanan. Pakinggan po natin na yung grasya na ibinigay po kay Pablo, na sinabi niya nga dati, na siya nga daw po yung pinaka-worst among the worst. Pero yung grasya po ng Panginoon sa kanyang buhay, inayos lang po yung kanya pong way of thinking, way of life, yung paniniwala niya, at na-redirect po siya, and that is grace. Nabigyan pa rin po siya ng pagkakataon na makapaglingkod po ng maayos at truly po sa ating Panginoon. At sabi nga po dito, maliit pala pag ganyan. Ayan. So sabi nga po, life often throws things at us that try to shake our foundation. Sigurado po ako, tandaan niyo pa po yung team last year about foundation. Tama po ba? At nakikita po natin doon, kung ang foundation po natin is built on a solid rock,
doon po natin makikita na kahit dumaan man yung bagyo, dumaan man yung malakas na hangin, kung tayo po, if our feet and our foundation is on the solid rock, hindi po tayo mabubuwal or matutumba. But as believers, we are held firm by God's grace and strengthened daily by faith. Kaya nga po, alam niyo po, napakahalaga po nung prayer na lagi pong pinapaalala po sa atin na huwag makalimutan araw-araw. Kaya sabi ko nga po, napakaswerte po natin dahil napakarami po nating reminders, napakadami po nagpa-follow up po sa atin. At the same time, we are strengthened daily by faith. Araw-araw po sa pagpananalangin, pagtitiwala, pagbabasa po natin, tayo po ay napapatatag. These two, grace and faith, are not just theological term but spiritual reality that allows us to stand, endure, and overcome. Alam niyo po, kung wala po tayong pananampalataya, wala po tayong paniniwala doon sa salita po ng Panginoon, hindi po tayo makakatayo, hindi po tayo makakatagal, at hindi po natin mararanasan yung breakthrough. Kasi kung sumuko na po tayo, tapos na po agad eh. Pero dahil tayo po ay nagpapatuloy, we are experiencing the grace of God. So meron lang po ako ditong 6. So maikli lang po ito. Number 1 po, we now have peace with God. Bakit po ito po ay may kinalaman po sa grasya ng ating Panginoon? Sabi po sa verse 1, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Alam niyo po yon, grasya po para sa atin na nanampalataya po sa ating Panginoon Jesus. Dahil po sa pagtanggap po natin sa Kanya, minsan pa po, nabuo po yung ating relationship sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. And actually, that is grace. Na yung dapat na kahihinatnan po natin, which is death, ay napalitan po ng maayos na relasyon sa ating Diyos. At nabuo muli po yung ating kapayapaan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Pangalawa po, access to grace. Dahil po sa pananampalataya at nagkaroon po tayo ng kapayapaan sa ating Panginoon, nagkaroon po tayo ngayon ng access sa grace. Sa verse 2, through Him, we also obtain. Nakamtan po natin, hindi lang po yung kapayapaan ng Diyos, kung hindi po kasama na din po yung Kanya pong grasya. Na ito po ay magiging active or maa-access lang po natin sa pamamagitan ng pananampalataya, in which we stand and we rejoice in hope of the glory of God. So ibig sabihin mga kapatid, yung grasya po na yan ay hindi po natin mararanasan kung wala po tayong pananampalataya. Amen po ba? Kasi alam niyo po, minsan we do not parang nasabi po kanina, no, hindi na natin minsan ini-expect. But still, God gave it for us. Minsan po, parang ganun yung prayer. Minsan, nakalimutan mo na ipag-pray, hindi mo na naipagpe-pray, pero dahil po sa grasya po ng ating Panginoon, He still give, He still provide, He still allow it po into His grace in which we stand. Number 3, yan po, pangatlo po, hope
enjoy in suffering. Meron pong pag-asa at may kagalakan po sa panahon, sa oras po ng paghihirap or pagdurusa. Not only so, but we also glory. Sabi nga po sa other translation, but we also rejoice in our suffering. Di ba? Parang, sabi ko nga po, sino po ba dito ang gusto pong nahihirapan? Sino po ba dito ang gustong nasasaktan? Sino po ba dito gusto ang nagdudusa? Pero, parang na-discuss na rin po ito katulad po ni Pablo, bakit po hindi tinanggal yung kanyang thorn in the flesh? Meron pong reason kung bakit. At ano po yun? Because we know that suffering produces perseverance. Perseverance, character, and character, hope. And hope does not put us into shame because God's love had been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Alam niyo po, grasya na lang po talaga na tayo po ay nakakapagpatuloy. Sabi ko nga po, ang buhay po ng Kristiyano po ay hindi po madali. Nasabi ko nga po ito sa Bible study yung buhay po ng Kristiyano ay hindi po madali. Actually, imposible po. Na-discuss ko po yan doon sa D group. Kasi nga po, napakahirap pong mabuhay. Especially din po sa panahon po natin ngayon, holding on doon po sa katotohanan ng salita po ng ating Panginoon. Kasi alam niyo po, people live by their eyes or by their sight. Hanggat hindi nila nakikita, hindi po nila paniniwalaan. To see is to believe. Kahit nga po doon sa mga, lapit na natin, sa mga order, di ba? Sa mga delivery. Minsan, kailangan pa ng proof of delivery. Kailangan pang picturean. Kailangan pang makita. Di ba? Kailangan pang bigyan ng assurance bago bumili at bago maniwala. Kaso po sa atin po, bilang mga Kristiyano, we have to believe first for us to see. At sabi ko nga po, doon pa lang bubuksan ng Panginoon yung ating mata, doon po sa situation na meron po tayo. Kaya nga po sabi diyan, God's love has been poured into our hearts. Di ba, parang same lang din po nung kinanta po natin kanina. The joy, the hope in our hearts. Number 4, proof of God's love. Sabi po sa Romans chapter 5:6-8, you see, just at the right time, when we are still powerless, Christ died for the ungodly. Di ba? Parang sabi ko na din po ito nung dati, na kung para sa isang tao na sobrang bait, walang kasalanan, napakahirap na merong mamatay para sa kanya, how much more doon sa isang taong makasalanan para ibigay ang kanyang buhay. But God demonstrate His love for us while we are still sinners, Christ died for us. Sabi po sa Romans 3, ang lahat ay nagkasala. Wala ni isa ang nakaabot sa kalwalhatian ng Panginoon. Kung meron pa po ba tayong masasabing mabait or mabuti? Wala po Lahat ay makasalanan. And number 5 po, ayan, so iniklian ko lang po ito. Reconciliation and life. Ibig sabihin po, na-restore po yung dating nawalang relationship. So sabi nga po sa 9-11, we have now been justified by His blood. How much more shall we be saved from God's wrath through Him? For if we were God's enemy, we were reconciled through Him, through the death of His Son, how much more, having reconciled, shall be saved through His life. Sabi nga po, na
na pakinggan po natin na kung ang Panginoon ay still nakapako pa rin, ibig sabihin, powerless. Naandoon pa rin, nakapako pa rin yung kasalanan. Pero because after 3 days, Jesus rose up from the dead, nabuhay muli, ganun din po tayo. Dahil ang pinakahuling kalaban po ng kasalanan ay kamatayan. So, dahil natapos na po sa kamatayan, dahil po ang Panginoon ay muling nabuhay, tayo din po ay nailigtas at nagkaroon po ng buhay sa pamamagitan po ng ating Panginoon. Not only this, but we also boast in God through our Lord Jesus Christ, whom we have now received through reconciliation. And lastly po, so sinamarize ko na lang po yung verse 12 to 21, Adam and Christ contrast po. Yung pagkakaiba po ni Adam na nagkasala at pumasok po yung kasalanan at na damay po ang lahat, at ganoon din po ang ating Panginoong Jesus na dahil po sa kanya pong katwiran or righteousness, dahil po sa kanya pong ginawa, ang lahat po ay nagkaroon ng kaligtasan. Adam's sin brought death, but Jesus' righteousness brings life and grace. Nagkaroon po ng buhay at nagkaroon po ng grasya. Sabi po dito, the law brought it that the trespass might increase, but where sin increase, grace increase all the more. So, lagi pong mas angat po, nangingibaba po palagi ang grasya. So that just as sin reigned, also grace might reign through righteousness. Ang grasya po ay mananaig sa pamamagitan po ng righteousness po ng ating Panginoon. Para tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. In conclusion, mabilis lang po, pang midweek lang. Ayan. So, ito po, meron po akong i-share po sa inyong 3 bagay po na nakita ko po sa loob po ng Romans chapter 5. Number 1 po, sa Romans chapter 5 verse 2, God's grace is positional. We stand in it. Tinatayuan po natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya po tayo pinagkakalooban ng Kanya pong grasya. Relational. Ibig sabihin po, hindi naman po pwede magkaroon ng relationship, maayos ang relasyon kung wala pong nabuong relationship sa Kanya. Reconciled us to God. Kasi pwede namang hayaan na lang. Pero alam niyo po, yung tayo po ay makakilala sa Panginoon, ma-restore po yung nawalang relationship sa Kanya at makabalik sa pamamagitan po ng Kanyang anak na si Jesus. And transformational. Ibig sabihin po, alam niyo po, kaya hindi na po nakakapagtaka na ito po ay resulta ng pagkakakilala po sa ating Panginoon, yung tinatawag na pagbabago sa buhay ng isang tao. Kasi alam niyo po, isang nagiging, parang sabihin na po natin, not all, but most, na nakikita po nating nagiging evident po yung pagkilos ng Panginoon sa kanyang buhay pag nagkakaroon po ng pagbabago. Especially po, doon sa way of life niya dati, sa way of life niya po ngayon. Tama po ba? Kaya parang narinig ko ata yun, hindi ko po alam nung worship night po ba, o nung EGR, or testimony po, na ibang-iba daw po yung buhay niya noon sa buhay niya ngayon. Kinuha siya sa putikan,
pero napalitan po, naiayos. Kasi alam niyo po, ganun po talaga tayo kapag tayo po ay nakakilala po sa Panginoon. Ang lagi nating maipagpapasalamat sa Panginoon is yung dating buhay natin nung hindi pa natin siya nakikilala sa buhay na meron tayo ngayon. At kahit naman po tayo po ay nagpapatuloy sa Panginoon, aminin po natin, mahirap pong magpatuloy, pero mas madali pong sumuko. Pero dahil po sa grasya ng ating Panginoon na nag-hold po sa atin, at doon po sa pananampalataya na meron tayo na nagpapa-strengthen po sa atin daily. Kaya nakakatuwa po pag nakakaparinig tayo, ilang taon ka na sa Panginoon, 5 years na, 10 years na, 20 years na. Pero still, nararanasan pa rin natin yung magkaroon ng problema. Pero ano po, what changes? Ang nagbabago po doon is yung ating outlook, yung way of life, at yung pagtingin po natin doon po sa mga nangyayari sa ating buhay. Kaya nga, yung mga tumatayo dito at nagte-testify, minsan hindi pa sinasagot ng Lord. Hindi pa tinutugon. Hindi pa binibigyan ng solusyon, pero nakakatayo pa rin at nakakapagpasalamat. And that is faith. Kasi kung wala kang faith, hindi ka maniniwala na merong gagawin ng Lord Hindi ka naniniwala magkakaroon pa ng breakthrough Kasi pwede namang sumuko ka na lang at tapos na. Pero kaya po tayo nandito, kasi meron din po tayong ipinapanalangin. Pwedeng years na, pwedeng dati pa, o pwede din ngayon lang. Pero dahil nandun yung pananampalataya natin, alam natin, meron at merong gagawin ang Lord doon sa ating ipinagpe-pray. At mostly, mas madalas, una muna pong binabago ng Lord yung nagpe-pray bago doon sa ipinagpe-pray. Amen po ba? And sabi nga po, lastly, i-quote po. You are held by a grace that never let go and strengthened by faith that never gives up. Tayo po ay hinahawakan po ng grasya ng Panginoon na hindi po tayo binibitawan at tayo po ay napapatatag ng pananampalataya na hindi po sumusuko. Diba? Perseverance produces character. At yung character po natin, kapag naayos po yan, magkakaroon po tayo ng hope. Don't be afraid of what's ahead. God's grace will hold us and our faith will carry us forward. Kasi alam niyo po, yan din po yung parang marerelate po natin doon sa vision. Malayo pa, pero malayo na rin. Hindi natin alam kung ano ang pwede nating abutan sa dulo, pero dahil po sa pananampalataya, nakaka-move forward po tayo. Parang sa isang bicycle, para tayo po ay hindi tumaob, kailangan po nating ipedal. Tama po ba? Kailangan nating magpatuloy, kailangan po nating dumaretso po. At ayun lang po mga kapatid, at sa gabing ito, nawa po ang bawat isa po ay minsan pa nabuksan ang ating kaisipan po sa salita ng Panginoon, especially po sa Kanya pong grasya sa ating buhay. Kaya mga kapatid, po tayo po ay manalangin po sa ating Panginoon. O gracious and heavenly Father, praise you, Holy Spirit, sa gabing ito. Panginoon, as we end this fellowship, patuloy po kaming nagpupuri at nagpapasalamat po sa inyo for putting that faith, that hope in our hearts. And continuing to give us that joy that never fades. Lord, maraming salamat sa bawat araw na kami po inyo pong sinasamahan, patuloy na sinusubaybayan, Panginoon. And Lord, salamat din po sa inyo pong
pag-iingat. Lord, truly, it is by grace we have been saved through our faith. Lord, maraming salamat sa opportunity. Salamat po sa pagkakataon na ikaw po ay aming mapaglingkuran, maibalik, Panginoon, ang nararapat para sa inyo. And Lord, sa gabing ito, continue to carry us forward. Hindi po mawala sa aming puso ang inyo pong salita at maranasan po namin ang inyo pong biyaya. Lord, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang papuri. Maraming salamat po, Pastor Archie, sa napakagandang mensahe na minsan pa na-remind tayo. Actually, isa sa mga nag-strike sa akin doon, yung pag sinabing, when sin increased, God's grace increased even more. So kung talagang, alam mo yun, sa dinami-dami talaga ng mga, talagang kinuha ka na sa putikan, pero yung Panginoon talaga ay hindi kanya hinahayaan na lumubog na lang doon. Kaya yung grasya ng Panginoon talaga, wag natin talagang taken for granted or take advantage, no? Matuto tayo sa mga experiences natin from the past. Sa ganon, yung mga ibang kaluluwa ay ma-reach out din natin at maipadama sa kanila kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. So muli po, palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang mensahe ngayong gabi. So meron po tayong konting announcement. Youth Overnight Gathering. Ito po ay simula na bukas. Tama po ba? Alas 3 ang kanilang meet up dito sa church. And also meron tayong virtual prayer on Saturday at 7 p.m. And this coming Sunday, sunrise service, alas 5 po ng umaga. So i-take note po natin, agahan po natin yung alarm. Baka kasi mapasimba tayo ng alas 8 ay pauwi na tayo noon yung iba. Kaya, ayun, maaga po tayong matulog para maka-attend po tayo ng 5 a.m. Ayan, so, sige po. Tayo po ay muling tumayo at palakpakan natin ang Panginoon. At minsan pa tayo ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Father God, salamat po. Salamat pong muli sa iyong grasya. Salamat po uli sa iyong mensahe. Kami ay niremind mo, Panginoon, ng iyong pagmamahal, ng iyong grasya, Panginoon, na patuloy mo na ibinibigay sa amin. Kahit na kami ay madalas na nagkukulang, kahit kami ay ang dami-dami naming inuuna, Panginoon, pero patuloy mo yung pinapadama sa amin, Lord, yung iyong pagpapala, ang iyong paggabay, ang iyong protection sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga pagbiyahe, sa aming mga trabaho, sa aming mga negosyo, Panginoon. Salamat po. Maraming salamat, Panginoon. Taas po natin ang ating mga kamay at patuloy natin pasalamatan ng Panginoon. Panginoon Diyos, sa aming pag-uwi, Panginoon, na nawa ay kami ay patuloy mong samahan, ibigay sa amin ang grasya. At patuloy, Lord, na ibigay sa amin mga puso, ang iyong pagsaserve, Lord, ng buong puso, Panginoon. At ikaw lamang, Lord, ang maisabuhay sa bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin ihahabilin ang lahat sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. God bless po, mga kapatid.